Haba ng kuko. Delikado. Halos abot si lupa pag nakakababa yung kamay niya, no? Yung ipon niya, katoto. Yung kaliwa ay umaabot ng higit na 10 inches. At yung kanan naman ay mga 9 inches mahigit, no? Hindi niya ito pinutol mula noong 1990. So, Bali, ilang taon? 18 years. Buta siguro, katoto. Katoto, in-imagine ko eh. Paano kumakain ito, di ba? Oo. Kasi hindi siya makakahawak ng mga kubyertos. Oo. Tapos, iniisip ko pag, excuse me sa kumakain ha, siyempre, dumudumi. Oo. Paano maghuhugas ito? With packs. Talagang masasabing weird yung mga taong mga ganito, no? Bakit nila ginagawa? Anyway, pampalabok sa ating programa. Pero minsan mag-iisip ka talaga, bakit ito ginagawa ng mga ito? Para for record purposes lang, ha? Ba't pinahaba yun, katoto? Oo. Hindi, kanya pinahaba yun, walang panggasto sa manicure. Ay, ang bahal nito pag minanicure, isipin mo, 10 feet. Ubus yung isang Saka mahirap linisin, eh. Ano siguro? Okay. Pabilog yun. Palay ko may pinaghahandaan nyo, katoto. Pag kayo, meron mga kayo trivia, i-share nyo sa akin para natin. Pampalabok natin sa ating programa. May ako, gabi-gabi may trivia, katoto. Ay, okay, papuntahan natin yan. Okay, pumunta na tayo sa ating paboritong segment, no? Ito yung sa tawag dating Paskis Expose. Ito yung mga natin. Maraming gusto, nag-aabang dito, lalo na yung ating mga kaibigan ni Katotong Paski, no? At mamaya pakikinggan natin, lalo na yung kung napanood niyo sa TV Patrol, itong ating kaibigan, siya yung na-interview ni Ces Drelon, at nagsalita siya tungkol doon sa how siya media sa custom. Mamaya siguro ikukwento mo sa amin yan kung paano nangyayari ito, di ba, partner? Sige. Kailangan nyo, katoto. Take your floor, partner. Yung bang tungkol sa expose ng customs. Lahat. Expose mo lang. Ano mo to? Moment mo to, pare. Moment mo. Alam mo, katoto, yung una, pinapupurihan ko at pinasasalamatan na binabati ang ating bagong Customs Commissioner, Rupi Biason, dahil sa kanyang pagkakatalaga ni Pangulong Pinoy sa Bureau of Customs. Isa na sigurong pagkakataon ito ng ating bansa na sinasabing mabago ang kaugalian sa Bureau of Customs na tinatawag na korupsyon na hindi mapigil at naging kaugalian. Palagi ko sa pagkakataong ito, maaari nang magawa ng paraan ng ating katutong Customs Commissioner Biason na kung hindi man sinasabing totally mawala, mabawasan man lang. Sa iyo, partner, ikaw ba, malaki ang kumpiyansa mo sa tao nito? Malaki dahil una-una doon sa ipinamalas ng kanyang ama na si Rodolfo Pong Biason nang simula pa ito sa Armed Forces na Commanding General ng National Capital Region Defense Command at saka Philippine Marine Commandant. Medyo nakasuporta tayo ng konti noon dahil nung panahon na yun isa tayong kapitan ng barangay na nauso yung tinatawag na Sparrow. Yung Sparrow unit na pagka may katarantaduhan ka, tumba ka. Ngayon, ang NCRDC ay binuo nung panahon na yun, parang tinatawag na counterintelligence. Okay. Yan. Kaya, noong mga panahon bilang kapitan ng barangay, isa tayo sa mga kwan dyan. Sige, dumako tayo doon, partner, sa kwan. Kitang-kita ng buong mundo. No? Siguro, sabi mo sa akin, partner, ang dami nag-text sa akin, hanggang Amerika ka, di ba? Talagang bigla kang sumikat nung Lunes, ano? Ano ba yung, ito, matagal ka na kasi sa custom, ano ba itong house show media sa custom? Ano ba ang partisipasyon nila? Ito ba nakakagulo ba ito sa operasyon ng custom? Ang tinatawag na house show dyan sa Bureau of Customs na media ay yung mga
pumapasok dyan, lumalabas-pasok ng walang mabatid na kung anong pahayagan, kung anong radyo o television ang kanyang dinadala. Walang identity. Walang identity. Oo. Ngayon, may mga nangyayari naman dyan na nagkakaroon ng identity, maaring magpapaprint ng isang dyaryo ng isang beses at ilalabas yung mga balitang customs. Mga once a year, lumalabas Oh, na yeah. yan. Mga kung taga-taga sa probinsya at magsusulputan doon, may dalang kopya, pakikita o bibigyan ng kopya yung mga hepe, doon na magsisimula yung Para mapalapit sa mga opisyal ng yan, posto. oo. At baka may ilalapit sila mga papadrino. Yan, oo. Ganon yung sistema. Yung mga ganon ang racket dyan. Oo. Kaya dumami ng dumami yan na hindi naman siguro mapigilan itong mga nagiging pangulo ng press corps dahil una-una nahihiya rin silang pagbawalan o sitahin. Ngayon, dito naman sa parte ng custom police, kapag naghihigpit, hinahanapan ng ID, talagang hindi sila pinagtutuloy. Pero ganun pa man, nakagawa ng paraan na magpagawa ng faking ID para makapasok. Yun ang mga nagaganap dyan sa bakuran ng Bureau of Tapos Customs. bulungan na ng bulungan, di ba? Yan, oo. Oo. At yung sinasabing Friday is a happy day. Oo. Ayan. TIGF. May gusto ko itanong kay sa kanyang expose, Engineer. Wala naman, pero ang tingin ko rin dyan kay bagong Commissioner Rofi Biason ay malaking tiwala ko, no? Una, sa pinanggalingan niya, yung tatay niya. Record, malinis. Magandang record, At saka nakita ko itong batang Rofi, malayo rin ang kanyang tinitignan. At naalala natin yung batang Juan Ponce Enrile nung araw, no? Bago pa mag-martial law, nagdaan din dyan hanggang naging dumaan din siya sa finance at saka umakyat. At ngayon siya na Senate President natin. Kaya ang isang maglilingkod dyan ng tapat ay palagay ko malayong-malayo mararating. Oo. Pagka nalinis yan, presidentiable siya dyan. Wow. Di ba? Siyempre. Pero medyo very tough. It's a tough job. Mabigat. Ay, mabigat. marami. Medyo... Dada ka sa butas ng karayong. Ano to? Ang dami. Taya buhay. Kaya buhay dyan. Oo. So, big time player ang kalaban mo dyan. So, bukod pa ron, may gusto ka pang expose, Padre? Yung ko na lang, yung na-expose natin nakaraan, yung container ba na nawawala. Oo. Yun ayon doon sa nakaraang Customs Commissioner, Alvarez, Oo. meron na yatang 500 na container ba na kanilang nakita. Na-recover na. Ang hindi lang natin mala kung nasan yung laman. Yung sinasabing mo kanina na foot and mouth disease, bago ba yan? Bago yun dahil pinahayag ng plant quarantine nitong panayam natin itong si Dr. Eric Capulong Oo. na ang bansang Pinas daw ay ligtas na sa foot and mouth disease at saka sa bird flu na ayon sa kanya pinahayag to ng World Animal Health Organization sa buong daigdig. Kaya ang bansang Pinas ngayon ay malayang nakapag-export na ng mga poultry products sa bansang Japan. Ngayon, ang China ngayon ang medyo nag-restricted dahil nasa kanila ngayon yung sakit na yun. Kung kaya't bawal na tanggapin dito sa Pinas yung mga karning nanggagaling sa bansang China. So, magandang balita pala yan, Padre. Okay. Magandang kanyan dahil yung mga necessary needs natin yan sa araw-araw Dahil baka natatakot tayong kumain, kala natin may bird flu pa at saka foot and mouth disease. Kaya nag-iingat tayo nun. Pero ngayon malaya na pala tayong makakain nun. At makapag-negosyo pa ng karne sa ibang bansa. Okay, wala na, Father. So, pasok na natin yung ating hanap buhay. Okay. Okay. Ang
Bawat subo ay kay sarap, bawat higop nyo'y malalasap. Ang pagkaing hinahanap ng lahat, mananabik ka hanggang sa huling kagat. Wala kang bitin, rice all you can. Parang fiesta ang treat sa atin. Laging bago ang lahat ng ihahain. Chicken inasal, ang sarap kainin. Mang inasal ang paborito ko, paborito mo, paborito nyo. Mang inasal ang gustong gusto ko, gustong gusto mo, gustong gusto nyo. Mang inasal ang hinahanap ko dahil sa bawat kagat, huling-huli ang sarap. Ah, Okay, katoto. ang ganda. Ang sarap. Sarap. Oh, pero sabi mo partner na nakaraan may makakarating dito Hindi, Ang oras kaya darating yan. Hindi, katoto, bukas, next week, bukas, bibigay sa akin yung complimentary ticket para sa lunch. Kung saan man nyo gustong kumain nun, kung gusto mo makuha ka agad, tawagan mo ako bukas. Kung gusto mo naman maghintay sa linggo. Oo. Kahit sa linggo na para papakita rin natin dito. Okay. So, salamat Bang Inasal. Okay, magpapatuloy po tayo. Ang tumpak na oras po ay alas 4:29. Okay. Okay, may mga tatalakayin tayo. Ito, medyo mamaya, meron tayong resource person na tatawagan. At ang topic po natin na pag-uusapan yun ay yung tungkol dun sa nangyaring pamamarel. Hindi lang ito dun sa kwan, pati yung may naunang namaril sa mall sa SM. Yung una, yung babae, yung asawa ay sinugo dun sa mall at binaril. Ngayon nadama yung gwardiya dahil magpapakamatay siya. Inawat, ang nabaril ay yung security guard. Yung isang gwardiya. Tapos ito lang, mga ilang linggo lang nakakaraan, yun namang mga minors. 13 anyos. 13 anyos, may dalang 22 caliber na palpik, Oo. At binaril yung 16 years old naman niya na boyfriend. So, parehong lalaki to So, medyo tawag dito, bading siguro to. Ganun ang Bading yung 13. hindi natin alam kung pareho normal. Ganun ba? Minsan ganyan yan, di ba? Selusan. So ito ay medyo may mga anggulo tayong pwedeng mayroon tayong mga na pwedeng anggulan to, no? Una, yung security ng mall, ba't parang napaka-relax, Sipin mo, nakapagpasok ng barel. Oo. Ay, lagi naman sinecheck, kinakalkal ng mga security guard, ng stick. Yung mga Pero medyo lax talaga ang security. Bukod doon, pwede nating anggulahan naman, bakit nagagawa ito ng mga ganitong mga tao? Ano bang nagtutulak sa mga tao ito para gumawa ng ganitong krimen? Tinatawag nilang crime of passion to Pero matindi, premeditated talaga, planado, at saka determinado. So, sa isang malalim na pagtatalakayan, pwede nating explore, ano ba yung, bakit nangyari ito? Ano bang, saan ba nag-uugat ito? Sino ang ituturo natin dito na kung pwedeng mga puwersa outside ng mga nangyari ito? At sino dapat sisihin? Oo. Siyempre, dapat merong ito, hindi na maulit Oo. Kaya natin tatalakayin para makapagbigay tayo ng kaliwanagan doon sa ating mga tagapakinig na hindi naiisip bakit ako pala, isang magulang, ako pala dapat sisihin dito. Hindi lang yung gumawa mismo ng krimen. Di ba? Dapat, katotoo. At doon sa parte ng nung may asawa na pinatay yung asawa,